I won't go. You guys go ahead. Sabi ni Lance, hindi parang may nararamdaman si Lance para sa Cloudfall na iyon. Sige, mauna na kami. Well, pumunta ka ng maaga at bumalik ng maaga. Okay. Nakita ni Megan sina Lance at Stacy, na mukhang magkasintahan, at naiinggit sa loob. Umalis sina Stacy at Megan, si Lance ay nag-iisa sa bahay, nakapikit at naglilinang. Sa sandaling ito, sa isa sa mga pangunahing bulwagan ng palasyo. Isang malapit na ministro ang nagsabi, "Kamahalan, ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay ni Prinsipe Yunfel, at maraming mga prinsipe at apo ang pumunta sa libingan." Oh! Ikinumpas ng emperador ang kanyang kamay at pinalabas ang lingkod na iyon. Sa mga mata ng emperador, hindi maiwasang lumitaw ang isang eksena, isang kabataan, naghihisteryosong sumisigaw, "Ama huwag, ama huwag. Yunluo, tuparin mo ang iyong ama. Pakiusap, Padre Emperor, huwag mong gawin ito sa akin, Padre Emperor." I'm sorry, Yunluo. Gusto ni Father Emperor na maging mas malakas, dapat kunin ni Father Emperor ang iyong Immortal Marrow para mas mabilis kang lumakas, gusto talaga ni Father Emperor ang Middle Earth Immortal, tuparin mo lang si Father Emperor. Amang Emperador. Sa isang umiiyak na sigaw, inilabas ng emperador ang buong buto ng isang kabataan at kinain ang lahat ng utak sa kanyang bibig. Phew! Sa mahabang panahon, bumalik sa katinoan ang emperador. Sinabi ng emperador sa loob-loob, sa kasamaang palad, kinain ko ang utak ng aking anak, ngunit nabigo pa rin akong humakbang sa gitnang yugto ng Earth Immortal. Sa sandaling iyon, isang figure ang kumislap sa mga mata ng emperor. Lance. Tama, isang anino ni Lance ang kumislap sa kanyang mga mata. Kamakailan lamang ay kumain si Lance ng 3 immortal pills, talagang 2, at siya ay direktang humakbang mula sa pre-human immortal stage, patungo sa mid-human immortal stage, na nangangahulugan na ang immortal na tadhana ni Lance ay napakataas. Pagkain ng kanyang bone marrow, maaari niyang makuha ang kanyang immortal fate, at bagaman hindi ito 100%, maaari itong maging kapaki-pakinabang. Sumeryoso ang mukha ng emperador, kahit ang utak ng kanyang anak ay kinakain, pabayaan ng isang manugangho. Ang emperador ay hindi payag na manatili sa pre-Earth Immortal Stage, sa ngayon, ang kanyang puso ay nagiging masigasig muli, isang layer at isang araw, siya ay pupunta sa Mid-Earth Immortal Stage, sa oras na iyon, ang kanyang posisyon. Magiging isa pang mundo, maaari siyang maging kapantay ng mga Mid-Earth Immortal Powerhouse na iyon sa Upper Feian Continent. Inakala ng lahat na ang Yunlu na iyon, ay napatay, ngunit hindi nila alam na siya ay kinain ng bone marrow ng emperador. Mabilis na lumipas ang anibersaryo ng pagkamatay ni Cloudfall, ngunit ito ay isang maliit na bagay. Sa isang kisap mata, mahigit kalahating taon na naman ang lumipas. Nakaramdam ng pagkabagot si Lance sa Yunlu Immortal Kingdom, kaya, gusto niyang pumunta sa Upper Feian Continent, at magsisimula na ang Upper Feian Continent Immortalist Conference. Stacy, pupunta ako sa Upper Wilderness Yama Continent, gusto mo bang sumama sa akin? Kung gusto mo, sumama ka at magsumbong sa tatay mo. Fine, pagod na rin ako sa pagstay sa Immortal Kingdom, kaya pupunta ako kahit saan ka pumunta. Kaya, magkasama sina Lance at Stacy, upang hanapin ang emperador. Sa palasyo ng Imperial, tiningnan ng emperador sina Stacy at Lance na may kalmadong mukha, ngunit nang tumingin siya kay Lance, higit pa sa isang bakas ng kasakiman sa mga mata ng emperador. Pare, sinabi ni Renden na gusto niyang pumunta sa Upper Feian Continent, at gusto ko ring pumunta, kaya pumunta ako para magsumbong kay Father. Ang emperador ay tumingin kay Lance, ang kanyang puso ay nag-iingat, pagkatapos ay nagtanong, Rendan, para saan ka ulit pupunta sa Upper Feian Continent, hindi ba magandang manatili sa bahay? Bumalik sa iyong kamahalan, ang Immortal Pill Masters Conference ay gaganapin muli, ang aking abang lingkod ay gustong pumunta doon, at kailangan kong pagbutihin ang aking Immortal Pill Technique, sa Upper Feian Continent lang ako magkakaroon ng pagkakataong ito. Sinabi ng emperador, gusto mong pagbutihin ang iyong Immortal Pill Technique. Dali, hahayaan kong turuan ka ni Master Chen. Mukhang ayaw ng emperor na umalis si Lance sa Yunluo Immortal Kingdom.
Dahil sinimulan na ng Emperor na pag nasaan ang bone marrow ni Lance, naisip niya na ang immortal fate ni Lance ay malakas, at sa pamamagitan ng pagkain ng kanyang bone marrow, mapapahusay din niya ang ilan sa kanyang sariling immortal fate. Hindi ba't nakakalungkot kung pumunta si Lance sa Upper Feyama at tumakas, o kung siya ay papatayin? Sinabi ni Lance na may determinadong saloobin, kamahalan, tiyak na pupunta ako sa kontinente ng Upper Feyama, at umaasa ako na pagbigyan ako ng Emperor ng pahintulot. Nakita ng Emperor ang sitwasyon, hindi magandang maging masyadong mapuwersa, kung siya ay masyadong mapuwersa, baka hayaan niyang makita ni Lance ang kanyang intensyon. As you wish, but be sure to be safe. How about this? I'll send a strong late mortal immortal to protect you personally. Masayang sinabi ni Stacy, salamat, Padre Emperor, pinakamamahal ako ni Father Emperor. Gayunpaman, si Lance ay medyo naguluhan, ang emperador ay tila sobrang nagmamalasakit. Sinabi ni Lance, Kabanalan, sa palagay ko ay hindi na kailangan, paprotektahan natin ang ating sarili. Hindi. Sinabi ni Lance, kung gayon, bakit hindi ako pumuntang mag-isa? Hindi kailangang sumama sa akin si Stacy, para hindi na kailangang magpadala ng sinumang kanyang kabanalan para protektahan siya. Nagsalubong ang mga kilay ng emperador, nag-aalangan, at sinabing, dahil pinipilit mong ayaw kong magpadala ng isang tao para protektahan ka, hayaan mo na. Pare, gusto ko nang umalis. Masungit na sabi ni Stacy. Sinabi ng emperador, kung may mangyari, huwag sisihin si ama. Oo, Padre Emperador. Kinawian ng emperador ang kanyang kamay at lumabas ng main hall sina Lance at Stacy. Ang puso ni Lance ay puno ng pag-aalinlangan, si Lance ay isang napakasensitibong tao, pagkatapos ng lahat, siya ay nakakita ng napakaraming tao mula sa mortal na kaharian, at si Lance ay naging bantay ng Emperor mula pa noong una. Pambihira, ang lugar na ito ay hindi isang lugar para manatili ng matagal, tila kailangan kong magplano ng maaga. Sabi ni Lance sa loob. Pagkaalis ni na Lance at Stacy, sinabi ng emperador sa loob-loob na, Rendan, sa una ay ayaw kong gumawa ng hakbang para palakihin ka pa ng kaunti, ngunit sa kasamaang palad, masyado kang nagmamadaling umalis, ayaw kong palampasin ang isang pagkakataon. Kung gayon, wala na akong magagawa kundi kumilos ng maaga. Kung mamamatay ka sa kalagitnaan ng iyong pagpunta sa kontinente ng Upper Feian, ito ay walang iba kundi ang hayaan ang mundo na magkaroon ng isa pang sorry na henyo, tulad ng anak kong si Yunfei noon. Umuwi si Lance. Sa sandaling dumating si Lance sa bahay, ang Nine the Whist Demon King's Immortal Nerves ay nagpadala ng mensahe, Lance, kumusta ka kamakailan? Bumalik sa senior, napunta na ako sa gitnang yugto ng Human Immortal. Ah, so soon. Natigilan ng Nine Dao Demon King. Oh, isang maliit na pagkakataon, kumakain ng 200 milyong taong gulang na second grade na immortal pills. Sinabi ng Devil King, 200 million-year-old second grade immortal pills. Ang dami ng timbang na ito ay hindi dapat naging madali para sa iyo na tumuntong sa gitnang yugto ng Human Immortal kahit na mayroon kang immortal makina para idorya ito, hindi ito magiging ganito kabilis. Yeah. Kung gayon ay hindi ko alam. Medyo nalilito si Lance, maaaring espesyal ang immortal machine spitting technique na kanyang pinino. Sinabing Devil King, kahit na mayroon kang immortal machine spitting technique, hindi bababa sa kailangan itong samahan ng 5 o higit na 100 milyong second grade immortal pills bago ka halos makatuntong sa gitnang yugto ng Human Immortal, at 3 lang ito. Of them. What's the reason for this? Hindi rin mo ari ng Devil King. Ngumiti si Lance, marahil ang aking immortal fate, na dati nang malakas, ay mas malakas pa dahil sa pagdura ng immortal machine. Iyon lang ang paraan, teka. Sa sandaling ito, nagulat ang Devil King. Anong problema? Lance, isang pre-earth immortal na kaisipan ang sumagip sa iyo. Sabi ng Devil King. Nagulat si Lance, pre-earth immortal thought swept me. 2042. Oo. Sinabi ni Lance, sa buong Yunluo Immortal Kingdom, mayroon lamang isang pre-earth immortal, at iyon ay ang Emperor, itong matandang pagong, bakit walang makakaalis sa akin?
Sinabi ng hari ng demonyo, Lance, alam ba ng emperador ang tungkol sa iyong pag-upgrade sa gitnang yugto ng human immortal? Hindi nakaimik si Lance, hindi ito kalokohan, 3 araw nang nagdiriwang ang bansa, sa tingin mo alam mo ba? Malungkot na bumantong hininga ang Devil King, Lance, mukhang binabantayan ka. Fuck! Galit na nagmura si Lance, tulad ng inaasahan, tama ang intuition ni Lance, walang magandang intensyon ang matandang pagong na ito. Bakit ka tina-target? Wala akong kakaibang bagay natuklasan na ba ang immortal spitting technique? O pinaghihinalaan ba ako? Sabi ni Lance. Hindi ko rin maintindihan, 2 immortal pills lang ang ininom mo at nag-upgrade sa mid-human immortal, hindi maiiwasang hindi ka mapansin. Lance, malas ka rin talaga, hindi pa matagal na mula noong huling beses kang sinundan at hinabol, at ngayon ay napapansin ka ng isang mas malakas pa. Sinabi ni Lance, ang taong nagtangkang pumatay sa akin noong nakaraan ay naging asawa ko na. Parang prinsesa yon. Prinsesa Cloud Violet. Kan, gutom ka rin talaga, ang taong gustong pumatay sa'yo ay handang magpakasal. Senior Demon King, medyo espesyal ang sitwasyon, mahal na mahal niya ako ngayon at patay na patay dito, paglalaroan at aabandonahin ko na sana ito, pero ngayong sobrang infatuated na siya sa akin, I can only resign myself. Sa aking kapalaran. Kalimutan mo na siya, para saan ang emperador na iyon na pinapansin ka niya? Hindi ko alam, wala akong maisip. May nagawa ka ba kamakailan na hindi karaniwan sa kanya? Anomalous, walang bar? Oo, sabi ko, I'm going to upper yarn, parang labag sa kalooban niya na bitawan ako. Tama, siguradong may mga disenyo siya sa iyo, kailangan mong mag-ingat. I really can't help you this time, after all, he's a strong earth immortal. Naiintindihan ko, salamat Demon King sa paghahanap sa akin, at least nakakapagpalinaw ito sa isip ko. Siya nga pala, Senior Demon King, dahil nakikita mo ang mga taong nagwawalis sa akin, maaari mo ba silang pigilan na walisin ako? Nagtatanggol. Oo, para hindi ako maalis ng mga tao sa paa ko. Tama ka, kaya ko yan at madali lang sakin. Kung ganoon ay ayos lang, kung hindi mo ako maalis, hindi mo ako mahahanap. No? Can't he sweep you? Just immortal sense can't he discover you? But his eyes, ears, other 5 senses is still discoverable, kung tinatitigan ka niya sa malayo, hindi ka makakatakas kahit saan. Ang nakikita ng mga mata ay palaging hindi kasing layo ng immortal sense. Lance, paano ito? Mag-iiwan ako ng bakas ng immortal sense sa iyo, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako, maririnig kita. Mabuti. Ang puso ni Lance ay naging mas kumpiyansa, at least hindi siya bulag. Nagtanong si Lance, Senior Demon King, pupunta ako ngayon sa isang lugar, bantayan mo ako, may tao ba na tinatangay ako ng immortal sense? Good. No now? Mukhang hindi ka palaging binabantayan ni Emperor, nagwawalis lang paminsan-minsan para makita ang ginagawa mo. Bueno, bantayan mo ang emperador para sa akin, at sabihin mo sa akin kung may napansin kang anumang paggalaw mula sa kanya. Huwag kang mag-alala. Agad na kinuha ng Devil King ang kanyang immortal sense at winalis ito patungo sa emperador ng palasyo. Walang kaalam-alam ang emperador na iyon. Umalis si Lance sa bahay at pumunta sa maliit na hiwalay na bahay. Munting apoy, libo-libo. Lance, bakit nandito ka na naman, madalas mo kaming ginugulo? Sabi ni Talia. Sabi ni Lance, sige, medyo apurado ang sitwasyon, baka may problema ako ngayon, kailangan mo munang lumipat sa Upper Fernia. Transfer. Wala ka ba sa ligtas na posisyon dito? Natarante si Little Fire. Steady my ass, damn it, hindi alam ng Emperor kung ano ang gusto niya sa akin, nasa malalim na tubig ako, at alam ng Diyos kung ano ang hahanapin ko. Oh Diyos, paano ito, ikaw ang kanyang manugang. Si Talia ay natakot. Walang kwenta ang isang manugang, sige, kailangan mong lumipat, pumunta sa Upper Fey Ama. Ano naman sayo?
Hindi ko pa alam, sa palagay ko ay hindi ako ganoon kadaling malaipat, dahil ang emperador ay may mga disenyo sa akin, hindi ako dapat pinayagang umalis ng ganoon kadali, ngunit huwag mag-alala, ako, si Lance, huwag kang mamatay ng ganoon kadali, nakaligtas ako sa hindi mabilang na mga kalamidad. Sabi ni Lance. Gayunpaman, si Littlefire at Thalia ay nakatingin pa rin sa kanya na hindi kapani-paniwalang kinakabahan. Huwag mo akong tignan ng ganyan, nakakatakot. Hindi ba mahal na mahal ka ni Stacy Princess, paano kung hayaan mo siyang magmakaawa sa'yo? Huwag kang katawa-tawa, duda ako kay Cloud Violet na maglalakas loob pa siyang pumatay. Ang mga anak na babae ay walang anuman, kung gaano karaming babae ang maaari mong matulog at kung gaano karaming mga anak ang maaari mong magkaroon sa buhay ng daan-daang milyong taon. Tumawa si Lance nakakahiya, totoo talaga. Ang emperador ay nagsilang ng hindi kilalang bilang ng mga bata sa kanyang buhay, ngunit hindi bawat isa sa kanila ay maaaring maging immortal, siya ay nagsilang ng hindi bababa sa 1,000 mga bata sa kanyang buhay, kabilang sa kanila, ang mga naging immortal, wala pang 100. Ang natitirang 900 o higit pa, lahat sila ay umabot na sa dulo ng kanilang buhay at namatay, tanging ang mga naging immortal, na may mahabang buhay ay hindi madaling mamamatay, ngunit ang mga naging immortal ay mamamatay din, papatayin. O mamatay sa iba pang dahilan, tulad ni Cloudfall, kaya ang kasalukuyang emperador, higit sa 50 anak na lalaki at babae na naging immortal. Sina Stacy at Megan, ay itinuturing na iilan na namumukod tangi, at ang mga hindi mag-stand out, wala ka talagang pag-iral. Sinabi ni Lance, Littlefire, ikaw na ang bahala ngayon, ang paglipat sa Upper Faiyan Continent, sa bilis mo, tinatayang aabot ito ng higit sa 1 buwan, immortal pa rin kayong lahat, at maraming mga krisis sa hinaharap. Ang daan. Puno ng pag-aalala si Lance. Sinabi ni Thalia, huwag kang mag-alala, dahil tayo ay mga immortal na magsasaka kaya tayo ay mas ligtas, dahil napakaraming immortal, ang mga immortal ay kadalasang hindi pinapansin tayo na napakahina. At hindi tayo ang pinakamahina na pag-iral. Ang mga walang kamatayang cultivator, lahat tayo ay mga perspective na immortal, kaya natatakot ako na hindi ganoon kadaling sakta ng ating mga immortal na magsasaka. Naisip ito ni Lance, may katuturan ito, ang mga immortal ay masyadong makapangyarihan upang bigyang pansin ang mga immortal na magsasaka, tulad ni Lance na naglalakad sa kalye ngayon, kung saan siya titingin sa mga immortal na maaaring magpapansin sa kanila. Ayos lang yan, magayos kayo ng sarili nyong time transfer, hintayin nyo ako sa Upper Faiyan Continent, doon tayo magkikita. Lance. Umiiyak na sigaw ni Thalia. Anong iniiyakan mo? Dapat kang sumama, nakikiusap ako. Don't worry, I'll be intact to meet you in Upper Fershania intern. Kung hindi ka dumating, mamamatay ako para ipakita sa iyo. Tumawa si Lance, hindi man lang ako dumating, paano ako mamatay para ipakita sa akin? Huwag kang magbiro, seryoso ako. Sige, sige. Yung iba mo ipaliwanag sa kanila, hindi na ako makakatagal dito, baka mas malala pa kung mapansin ka. Mabilis na umalis si Lance sa bahay ng maliliit na dayuhan. Tumingin si Thalia sa likod ni Lance na may luha sa kanyang mga mata. 2043. Senior Demon King, inalis mo na ba ako sa buong oras na nasa labas ako? Hindi, ngunit maswerte ka na natangay ka ng emperador sa iyong mga paa nang minsang makabalik ka, at medyo nag-relax siya nang makita niyang nasa iisang lugar ka pa rin. Matandang pagong, hindi ko moari kung ano ang gusto niya. Sabi ng Devil King, hayaan mo akong obserbahan siya ng ilang araw, lagi siyang magpapakita ng mukha, hindi ka dapat umalis ng ilang araw. Fine, nagmamadali akong umalis, ibig sabihin, nagmamadali akong mamatay. Dapat kumilos si Lance na parang walang nangyari at magpatuloy sa palasyo. Stacy. Husband, kailan ka aalis papuntang Upper Faiyan Continent Tanong ni Stacy. Walang nagmamadali. Walang nagmamadali. Di ba mukhang aalis ka kanina? Sinabi ni Lance, ilang buwan pa bago ang Immortal Pill Conference, kaya bakit pumunta ng maaga? Nako, kung ganoon, baka makasama si Megan sa atin. Princess Megan. Pupunta siya sa St. Petersburg. Oo,
Ang aking tiyuhin at ang iba pa, na nakahanap ng isa pang napakahusay na henyo, ay makikipagkita sa atin sa Upper Yama Continent sa loob ng ilang buwan. Sabi ni Stacy. Tumawa si Lance, hindi ito magiging isa pa sa mga kalakal na iyon tulad ng Ancient Temple ba, hindi ba? Narinig ko na hindi, ang taong iyon, na higit na mas makapangyarihan kaysa sa Ancient Temple ba, ay isang tunay na walang katulad na henyo, nangunguna sa kontinente ng Upper Feian, Late Human Immortal Ranking List. Bukod dito, ang lahi ng kanyang pamilya ay mas makapangyarihan kaysa Gustavo, narinig ko na ang pinakamalakas ay nagtataglay ng huling yugto ng Earth Immortal. So parang, it's really good. Lance looked very uncomfortable inside, after all, isa siyang dream lover mula sa dati niyang buhay. Gayunpaman, ang isang pamilya na nagtataglay ng isang late Earth Immortal ay talagang pambihira, ito ay isa ng napakalakas na pamilya, isang layer sa isang araw, ang Emperor, ang ganitong uri ng pre-Earth Immortal, ay 2 araw na mas mababa sa harap ng huling yugto. Wala sa mood si Lance na mag-isip tungkol dito sa ngayon, kung mayroon ba siyang buhay na maabot ang Upper Feian Continent ay hindi alam. Tanong ni Lance, tungkol sa kailan aalis si Megan patungo sa Upper Feian Continent. Nagpadala ang tiyuhin ko na halos 2 buwan na mula ngayon. Tapos aalis din tayo in 2 months. Hindi pa huli ang lahat. Medyo naguguluhan si Stacy kung bakit gabi na. Nadama ni Lance na mas maraming tao ang nandoon kapag umalis kami, mas ligtas ito, dahil mas maliit ang posibilidad na gawin ito ng emperador. Hindi, huli na ang 2 buwan, kaya sasama ako kay Megan at magbabantay sa daan. Mabuti na lang at nakahanda na ang mga damit ko. Nakagat ni Stacy ang kanyang mga labi, akala niya ay malapit na siyang umalis. Pagkalipas ng 2 araw, muling nakipag-ugnayan ang Demon King kay Lance. Senior Demon King, naobserbahan mo ba ang Emperor nitong nakaraang 2 araw, may nakita ka ba? Siyempre, alam ko na ngayon kung ano ang sinusubukan niyang gawin sa iyo. Anong mga pagtatangka? Si Lance ay abala sa pagtatanong. Kagabi, ang emperador ay nakipag-usap sa kanyang sarili na mag-isa, sinasabing bakit hindi ka pa umaalis, at, sa kanyang pag-uusap sa sarili, binanggit din niya ang Cloudfall at ang Immortal Mero, at na gusto niya maging isang malakas na Mid-Earth Immortal. So, nahulaan ko na kung ano ang gusto niya sa'yo. Immortal Mero. Sa madaling salita, gusto niyang kainin ang utak ng buto mo, at iniisip niya na mayroon kang isang malakas na walang kamatayang kapalaran, at ang pagkain ng iyong utak ay magdaragdag ng ilang walang kamatayang kapalaran sa kanyang sarili. Itlog ni nanay, so parang ganon, parang minsan yung napakahenyong prinsipe na si Cloudfall, siya yung kumain ng bone marrow niya, salamat sa pag-aakalang pinatay siya. Oo. Ang kasabihang hindi kinakain ng laso ng tigre ang kanyang anak ay hindi totoo sa immortal na mundo, kung sino mang walang kamatayan ay maaaring tumaas ng isang antas, ang kanyang anak ay wala, ang kanyang asawa ay wala, maliban sa kanyang sarili. Sinabi ni Lance, ito ang pag-iisip ng isang walang puso at hindi matuwid na tao, hindi ako sang-ayon dito. Sinabi ng Devil King, Lance, kung nanirahan ka sa Immortal Realm sa milyon-milyong taon at palaging nasa gitnang yugto ng human immortality, marahil, ang iyong mga halaga ay nagbago na noon. Ano man ang uri ng pag-ibig o pagmamahal, hindi ito magtatagal, at habang nabubuhay hanggang sa puntong ito, matagal mo nang itinatakwil ang lahat ng 6 mong kamag-anak maliban sa iyong pagnanais para sa immortal upgrade. Si Lance ay hindi nakipagtalo sa Devil King, kung tutuusin, si Lance ay hindi nag-iisip ng ganoon katagal na panahon sa pag-iisip kung totoo ba na walang pagmamahal, ang magtatagal ng ganoon katagal. Walang puwang para pumunta siya. Oo, mukhang hinihintay kanyang umalis papuntang Upper Feiaman nitong nakaraang 2 araw, para magawa niya ito sa kalahati. Hindi pa niya alam na hindi ako aalis hanggang 2 buwan mula ngayon. Lance, may natutunan pa ako. Sabihin mo. Hindi ko sinasadyang narinig na sa loob ng halos 1 buwan, isang pre-Earth Immortal ay darating upang bisitahin ang Emperor sa Yunluo Immortal Kingdom, at ang taong ito, isang kaibigan ng Emperor, na hindi nakita sa kanya sa loob ng maraming taon, ay dumating sa abutin mo. May silbi ba ito? Ayan, itong pre-Earthly Earth Immortal Powerhouse, ang kanyang tahanan ay nasa Upper Feian Continent.
Ha! Pagkatapos ay pupunta ako sa Upper Faiyan Continent kasama ang Pre-Earth Immortal Powerhouse na iyon, tiyak na kailangan niyang umuwi pagkatapos bisitahin ang emperador, tama ba? Oo, kung may isang Pre-Earth Immortal na malakas na lalaki na sasamahan siya sa daan, kung gayon natatakot ako na ang emperador ay hindi magkakaroon ng pagkakataong gumawa ng anuman, pagkatapos ng lahat, anuman ang mangyari, hindi siya maglalakas loob na hayaan ang sinuman. Alamang tungkol sa kanyang pangit at masasamang gawa. Hehe, mabuti. Ngumiti si Lance. Ang pagkakaroon ng Demon King upang tumulong sa pag-espiya sa Emperor ay naging mas simple para kay Lance, kung hindi, walang paraan upang malaman ang tungkol sa isang malakas na Pre-Earth Immortal na bumibisita sa Emperor. Sa ikatlong araw, nagpadala ang Emperador ng isang tao upang ipatawag si Lance. Bro-in-law Zabel, hiniling ka ng emperador na pumunta doon, hinihintay ka niya sa Purple Garden. Sabi ng katulong ng palasyo. Okay, nakuha ko. Nag-iingat sila sa loob, noong nakaraan, tinatanggap nila siya sa pangunahing bulwagan, ngunit ngayon ay hinihiling niya akong pumunta sa isang uri ng Ziyu Garden, na ang Ziyu Garden ay isang napakalayo na hardin ng imperial, kung pupunta ako. Doon lang, hindi ko talaga alam kung kakainin ba ako ng bone marrow niya, hindi, kailangan kong isama si Stacy, mas ligtas sa ganoong paraan. Agad na tinawagan ni Lance si Stacy. Si Stacy ay orihinal na nakikipaglaro sa iba pang mga prinsesa, nang tawagin siya ni Lance, pinagtawanan ng iba pang mga prinsesa si Stacy, kung sila ay naging mag-asawa. Kaya, ibinuka ni Stacy ang kanyang mga labi sa daan. Ano? Sabi nila hindi ka masaya na naging mag-asawa ka. Hindi, masaya ako, naiinggit siya sa akin, kaya lang, hindi ko maintindihan kung bakit mo ako sinasama noong ipinatawag ka ng tatay ko. Hindi naman kasi ako pinatawag ni father, paano kung sumama ako? Nagmamadali siya, paano kung magalit siya? Stacy, hindi ba dapat maging inseparable tayong dalawa kung sobrang in love tayo? Malalaman ng tatay mo kung gaano natin kamahal ang isa't isa kapag nakita niya tayong hindi mapaghihiwalay. Sige. Dumating sina Lance at Yun Violet sa Purple U Garden, tama ang hula ni Lance, isa talaga itong napakalibreng hardin. 2044. Isang magandang bagay na narito si Lance, ang emperador ay talagang walang magandang intensyon ay, palaging naghahanap ng pagkakataon na makakain ng Lance. Ibigay mo ang iyong paggalang sa kanyang kamahalan. Magbigay galang ka kay ama. Tumingin ang emperador kay Lance, pagkatapos ay bumulong kay Stacy, Stacy, anong ginagawa mo dito? Ako. Nanginginig ang katawan ni Stacy. Si Lance ay abala sa pagsasabing, nang ipatawag ako ng kanyang kamahalan, kasama ko si Stacy, kaya sumama ako. I only summoned you. Mukhang hindi nasisiyahan ang mga kilay ng emperador. Sinabi ni Lance, sana ay mabayaran ng kanyang kabanalan ang kanyang mga kasalanan, mahal na mahal ko si Stacy at mahal na mahal ako ni Stacy, hindi kami mapaghihiwalay at ayaw naming magkahiwalay kahit sandali. Sinabi ni Stacy, oo, ama, halos palagi tayong magkasama, hindi ko kakayanin kung aalis ako sa Renden sa loob ng isang kapat ng isang oras. Bumantong hininga ang emperador. Nagtanong si Lance, soberano, tungkol saan ang gusto mong makita sa akin. Hindi ka ba mahahanap kung walang nangyari? Kung gusto akong hanapin ng kamahalan, pwede naman siya anytime. Rendan, di ba sabi mo ilang araw na ang nakalipas na pupunta ka sa Upper Yama, bakit hindi ka pa umaalis? Sinabi ni Lance, mula sa sinabi ni Stacy, pupunta rin si Megan sa Upper Tree Canyon sa loob ng 2 buwan, sasamahan natin sila sa paglalakbay, hindi ba nag-aalala si tatay sa atin para magkaroon tayo ng pangangalaga sa daan? Nanginginig ang kilay ng emperador. Sinabi ni Stacy, pare, napagkasundoan na namin si Sister Megan, at umaasa pa rin kami sa pagsang-ayon ni Ama. This is your own matter. Why do you need my gracious approval? Okay, bilasan mo at umalis, huwag mo nang istorbohin. Ang emperador na walang pasensya na iwinagayway ang kanyang kamay. Ang iyong hamak na lingkod ay umalis. Gamaan ang loob ni Lance, at umalis si Stacy sa Ziyu Garden. Pagkaalis ni Lance, pinagalitan ng emperador, Renden, hahayaan kitang mabuhay ng ilang buwan pa.
Ang mga mata ng emperador ay nagsiwalat ng kasakiman. Tama ang Nine Dao Demon King, pagkatapos ng mahabang buhay, sa sandaling mabuksan ang puwang sa kanyang panloob na pagnanasa, wala nang lugar para sa pagmamahal sa kanyang puso. Gayunpaman, ang hindi alam ng emperador ay ang layunin ni Lance ay hindi talaga umalis kasama si Megan sa loob ng 2 buwan, ngunit bumalik sa Upper Faian Continent kasama ang Pre-Earth Immortal na iyon na bumisita sa emperador makalipas ang 1 buwan. Masyado pang maaga para ipaalam sa emperador na talagang binibigyang pansin ni Lance, kung hindi, tiyak na maagang haharapin si Lance. Sa mga sumunod na araw, sina Lance at Stacy, sa bawat sandali ng araw, ay naiinip na magkasama, at sinabi lamang ng mga tagalabas na ang mag-asawa ay sobrang mapagmahal. Siyempre, nagawa rin ni Belinda na maging maid ni Stacy. Kapag si Lance ay kasama ni Stacy, natural na nagkaroon din siya ng pagkakataon na makipag-cozy kay Belinda, bagamat kailangan niyang mag-ingat, ngunit nasisiyahan na si Belinda. Ipinadala din ni Lance si Belinda upang tingnan ang maliit na kabilang patio, at nalaman na walang tao, si Talia, Little Fire at ang iba pa ay lumikas na at papunta na sa Upper Fair ni Yayama. Magkaroon ng ligtas na paglalakbay, sana ay magkita tayo sa Upper Faian Continent. Lihim na nanalangin si Lance, kahit na sinabi ni Talia na wala sila sa panganib, ngunit alam ni Lance na tiyak na ito ay para aliwin siya, sa katotohanan. Imposibleng wala talagang panganib, ngunit napakagaan ng loob ni Lance para sa kanila, pagkatapos ng lahat, hindi sila mga bagong dating sa mundo, kundi pati na rin hanggang sa mortal na kaharian, anong karanasan ang kulang. Mabagal na lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, lumipas ang 1 buwan. Isang araw pagkatapos ng 1 buwan, biglang sinabi ng Demon King kay Lance, "Lance, magsimula kang magpakasigla." Ano ang nakikinig? Si Lance ay abala sa pagtatanong. Kinabukasan, ang Pre-Earth Immortal na kaibigan ng emperador ay pupunta sa Immortal Kingdom upang maabutin ang emperador. Mabuti, kung matagumpay akong makaalis sa Yunluo Immortal Kingdom ay nakasalalay sa sandaling ito. Naramdaman ni Lance ang dulang bagyo. Kung walang Pre-Earth Immortal Powerhouse na sasamahan siya, tiyak na makakain ng Emperor si Lance nang walang salita. Cheer up, Lance. Manam. By the way, ano ang pangalan ng Pre-Earth Immortal Powerhouse na iyon? Tanong ni Lance. Well, hindi ko alam, bakit kailangan mong malaman ang kanyang pangalan? Nataranta ang hari ng demonyo. Sinabi ni Lance, kung alam ko ang kanyang pangalan, marahil ay maaari akong humingi ng payo kay Star, maaaring alam niya ang tungkol sa taong ito at maaaring makapagbigay sa akin ng tulong. Kung hindi, kahit na talagang makilala ko ang Pre-Earth Immortal na iyon, baka hindi ako pakialaman ng mga tao. At saka, huwag kang mag-alala, palagi kitang susubaybayan, o, maaari mong tanungin ang iyong sarili, ang taong iyon, na kaibigan ng emperador, sa palagay ko ay hindi dapat mahirap malaman. Okay. Pinutol ni Lance ang kanyang komunikasyon sa Devil King at agad na pumunta sa Dan Room. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, pumunta si Lance sa Pill Room, ngunit sa halip na hanapin si Master Chen, hinahanap niya ang Senior Black Prisoner na nagbabantay sa Pill Room. Ang kapatid ng Black Prisoner ng Emperor ay malamang na alam ang lahat tungkol sa Emperor. Siyempre, hindi siya direktang tatanungin ni Lance, kung hindi, mahirap para sa Black Prisoner na mag-ulat sa Emperador. Brother-in-law Zabel, bakit ka nandito sa pill room, baka gusto mong mag-refine ulit ng pills. This time, walang permiso mula sa Emperor, kaya hindi ko pwedeng hilingin kay Master Chen na pinuhin ang mga pills. Para sa iyo. Maaari mong hilingin kay Milton na pinuhin ito para sa iyo. Nagbibiro ang Senior Black Prisoner, maaaring hindi kasing taas ng sa akin ang antas ng immortal na table task ni Milton. Then anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba naaalala, Senior Black Prisoner, ilang buwan na ang nakalipas, gusto kong gabayan ako ni Master Chen sa alchemy. Oh, pagkatapos ay pumasok ka. Hindi napigilan ng Black Prisoner si Lance. Nagkunwari si Lance na hinahanap si Master Chen. Naunang pumasok si Lance sa silid ng Dan, kung saan nakaupo si Master Chen na may mapait na mukha, hindi makaalis ng kahit isang hakbang. Grandmaster Chen. Rendan. Abalang tumayo si Master Chen. Rendan, napag-isipan ko na,
Gagabayan kita sa alchemy, pero kailangan mong makiusap sa Emperor sa ngalan ko at palayain ako, okay? Nagmamakaawa si Master Chen, naisip niyang hindi na babalik si Lance. Nanghihinayang na hindi siya pumayag last time. Ngumiti si Lance, Master Chen, pumunta ako ngayon para lang sabihin sa iyo na hindi ko na kailangan ng patnubay mo, pupunta na ako sa Upper Feyama, at pagdating ko doon, natural na makakahanap ako ng mas magaling. Kaysa ikaw ang gumabay sa akin. Master Chen, paalam. Hindi na nagtagal pa si Lance, tumalikod at naglakad palayo, isa lang daw itong dahilan. Sa likod niya, walang silbi para kay Master Chen na magmakaawa ng mapait. Paglabas ng silid ng Dan, si Lance ay maling pumunta sa tabi ng Black Prisoner at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Senior Black Prisoner, hindi ka ba nagsasawa sa panunood dito araw-araw? Kung ano ang iutos ng Sovereign, kahit gaano ako pagod, kailangan kong tapusin ito. Totoo yan, narinig ko, ikaw ang kapatid ng Sovereign. Ang buong Yunluo Immortal Kingdom ay ang pinaka-pinagkakatiwalaang tao ng kanyang kamahalan. Sabi ni Lance na may mga papuri. Oh! Bahagyang ngumiti ang Black Prisoner at tila ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Iisa lang bang kaibigan mo ang kanyang holiness? Sa Yunluo Immortal Kingdom, mukhang hindi masyadong malapit ang kanyang holiness sa iba kundi sa iyo. Siyempre, sa Yunluo Immortal Kingdom, ang kanyang holiness ay walang ibang pinagkakatiwalaan kundi ako. Paano naman sa Upper Feian Continent? Nagagawang patatagin ng soberano ang Yunluo Immortal Kingdom, dapat marami siyang kaibigan na kasing kapangyarihan ng Sovereign. Ang alam ko lang ay may tiyuhin si Stacy na pre-Earth Immortal din, ito ay itinuturing na backup para sa Sovereign. Ang Sovereign ay dapat magkaroon ng higit pa sa backup force na ito. 2045. Ang Black Prisoner ay tumingin kay Lance at nakita na si Lance ay kumikilos na parang casual lang siyang nagsasalita, kaya hindi niya ito isinasapuso at inisip na ito ay casual na pag-uusap lamang. Sinabi ng Black Prisoner, syempre, higit pa riyan, kayang patatagin ng ating soberano ang isang immortal na kaharian ng walang kaunting lakas, bukod sa tiyuhin ni Stacy, Senior Erlong, ang Sovereign ay may kahit man lang ilang kaibigan bago ang Earth Immortal sa Upper Three Cauldron, at ang mga kaibigang ito ay may mabuting pakikitungo kay Sovereign. Ilan? Oo, kinabukasan, magkakaroon ng isang kaibigan mula sa yugto ng pre-earthly Earth Immortal na nagmula sa Upper Feian Continent upang magbigay ng espesyal na pagbisita sa kanyang kabanalan. Wow! Especially coming to visit His Holiness, medyo magaling yata ang His Holiness. Kalokohan, paano pa siya magiging soberano? Hehe. Ngumiti si Lance at nagtanong, yung sinabi mo, yung galing sa Hautian, makapangyarihan. Siyempre makapangyarihan ito, paanong hindi magiging makapangyarihan ang maaaring makipagkaibigan sa Sovereign, siya man lang ay nakalista bilang isa sa ikapitong ranggo na Emperor Tyrant sa Upper Fellows Hell Continent. Ano ang Emperor Tyrant? Naku, normal lang na hindi mo maintindihan, Emperor Tyrant, ibig sabihin ay Overlord, ang maging Overlord sa Upper Fellows Island, paano ka hindi magiging malakas? Ano ulit ang sinabi mo tungkol sa ikapitong klase? It's just a 7th class Emperor Tyrant, hindi ko maintindihan kahit na partikular kung sabihin sa iyo. Naku, di bale, sa Upper Yama pa ako next month, kaya natural na malalaman ko after staying in Upper Yama for a long time. Iyon. Sige, alis na ako. Maging bisita ko. Agad na umalis si Lance sa Dan Room, hindi na nakatagal si Lance dahil sa takot na maalerto ang Black Prisoner, na napakatapat sa Emperor at sasabihin sa Emperor ang anumang alerto. Nakakalungkot lang na hindi malaman ni Lance kung ano ang pangalan ng malakas na Earth Immortal na darating kinabukasan. Gayunpaman, kahit papaano ay nakuha ni Lance na malaman ang kaunting impormasyon, at ang taong iyon, ay isang ikapitong ranggo na Empyrean. Senior Demon King. Sabihin mo. Tulungan mo akong tanungin si Star, Upper Feyama Continent, kung sino ang 7th grade Empyrean Tyrant. Mabuti. Agad na ibinaling ng hari ng demonyo ang kanyang walang kamatayang pag-iisip sa Upper Feian Continent, kung saan kasalukuyang tinatangkilik ni Star ang mga bulaklak sa hardin. Star Shing. Senior.
May itatanong ako sa iyo sa ngalan ni Lance, sino ang 7th class Emperor Tyrant sa Upper First Yama Continent? Lance. This guy? He didn't tell me when he last left. Star said. Kalimutan mo na yon, medyo nagkakagulo na naman siya ngayon. Nagsalubong ang mga kilay ni Star, bakit siya patuloy na nagkakaproblema, kung saan ang isang maliit na Yunluo Immortal Kingdom ay nagkakaproblema. Maraming problema siya, noong nakaraan ay isang prinsesa ang gustong saktan siya, ngayon ay isang emperador na ang gustong kumain sa kanya. Kainin mo siya. Ang pagkain ng kanyang bone marrow, sinusubukang pataasin ang kanyang immortal na tadhana, sa katunayan ay talagang iilan sa mga taong ito ang nasa immortal na mundo, upang mag-upgrade sa isang mas malakas na immortal, mayroong lahat ng uri ng mga tao. Anong trahedya, ngunit tinanong niya ako kung sino ang ikapitong ranggo na Emperor Hegemon, na hindi ko masagot. Ang ikapitong ranggo na Emperador Hegemon ay hindi tumutukoy sa isang partikular na tao, ngunit sa halip, isang katayuan sa mga pinakamalakas na tao sa Upper Fellows. Ng Upper Fellows, sa pangkalahatan ay ikapitong ranggo ng Emperador na Hegemon, ay makukuha lamang ng mga pre-Earth Immortals. Naiintindihan, kung gayon gusto niyang malaman kung sino ang isang pre-Earth Immortal Strongman na pupunta sa Cloud Go Immortal Kingdom kinabukasan, maaari mo bang malaman? Sinabi ni Star, bigyan mo ako ng ilang minuto, sisilipin ko siya, sa palagay ko ay hindi ito magiging mahirap. Makalipas ang kalahating oras, sinabi ni Star, supang around, kahapon. May isang pre-Earth Immortal Powerhouse na naglakbay sa Yunluo Immortal Kingdom, ang pangalan niya ay Garrison, at nagkaroon siya ng hindi gaanong banayad na pakikipagkaibigan kay Emperor Zonion ng Yunluo Immortal Kingdom noong nakaraan. Okay. Nagtanong si Star, ano ba talaga ang gusto ni Lance? Sabihin ang totoo, gusto ni Lance na umalis sa Yunluo Immortal Kingdom, tiyak na ngayon nakakainin ni Zonion ang bone marrow ni Lance sa kalagitnaan ng kanyang pag-alis, si Lance ay kailangang makahanap ng isang malakas na lalaki na makakasama niya, para si Zonion ay makakasama niya. Hindi siya nakahanap ng pagkakataon, at hindi siya nang ahas na ipaalam sa sino man ang kanyang pangit at masasamang gawa. Nakikita ko, ngunit, si Garrison, isang malakas na pre-Earth Immortal, ay hindi man lang aalagaan si Lance, at medyo pantasya para kay Lance na gustong maglakbay kasama siya. Iyon ang sinabi ko sa kanya, ngunit dapat subukan ng isa. Saglit na nag-isip si Star at sinabing, sabihin na natin, may kilala akong senior na may magandang relasyon kay Garrison, makiusap agad ako sa senior na iyon na makipag-ugnayan kay Garrison, para makapunta si Garrison sa Yunluo Immortal Kingdom at dalhin si Lance sa Upper Fellows Island. Iyon ang pinakamahusay. Haha, Star, magpapasalamat ako sa iyo sa ngalan ni Lance. You're welcome, maaari mong patahimikin ang isip ni Lance. Okay, pagkatapos ay sasabihin ko sa kanya ang magandang balita. Pagkatapos noon, agad na nagpunta si Star upang maghanap ng isang malakas na pre-Earth Immortal. Miss Star, hindi ko alam kung anong mga tagubilin ang mayroon ka para pumunta sa aking abang tahanan. Ang malakas na lalaking iyon bago ang Earth Immortal ay napakamagalang, bagaman si Star ay isang pre-mortal immortal lamang, ngunit hindi nang ahas na humandar sa harap ni Star. Binuksan ni Star ang pinto at sinabing, Senior Lino Lin, may kahilingan si Junior. Miss Star ay magalang, kung mayroon kang anumang bagay na kailangan mo sa akin, mangyaring huwag mag-atubiling magtanong. Kung gayon, hindi ako magiging magalang, dapat maging malapit na magkaibigan sina Senior Lino Lin at Senior Garrison. Oo. Kahapon, pumunta si Senior Garrison sa Yunluo Immortal Country, maaari bang tulungan ako ni Senior Lino Lin na ipaalam kay Senior Garrison para madala niya ang isang tinatawag na Renden sa Upper Three Fellows Yan Continent para sa akin, at hindi siya magkakaroon ng nagumawa ng anumang pagsisikap na mahanap siya, pagdating ng panahon, na si Renden ang magkukusa na hilingin ito, hilingin lamang kay Senior Garrison na huwag tanggihan ang kahilingan ni Renden na maglakbay kasama niya. Miss Star? Huwag kang mag-alala, maliit na bagay lang ito, ipapaalam ko kaagad kay Hiliao Zabel. Ang pre-Earth Immortal na iyon na tinawag na Lino Lin ay agad na inilunsad ang kanyang immortal thoughts. Pagkaraan ng ilang minuto, ngumiti siya at sinabing, Miss Star, na-notify ko na siya. Okay, salamat, Senior Lino Lin.
Masyadong magalang si Miss Star, isang malaking karangalan para kay Luo na matulungan ng kaunti si Miss Star. Sa kabilang side, sinabi ni Devil King kay Lance, "Lance, ayos lang, ligtas ka na." Ah, Senior, nalaman ba ni Miss Star kung ano ang tawag sa 7th rank Emperor Tyrant na iyon? Hindi mo lang nalaman, kundi inalagaan din ni Starro ang gulo para sa iyo sa pamamagitan ng sarili niyang mga koneksyon. Ah! Kinabukasan, pagkatapos na dumating ang Pre-Earth Immortal na tinatawag na Hilone Boat, kahit na hindi ka nagmakaawa sa kanya na samahan ka, sigurado akong Hilone Boat ang magkukusa na pumunta at dalhin ka. Gustong kainin ng Emperor ang bone marrow mo, walang paraan. Sabi ng Devil King. Ito. Labis ang pasasalamat ni Lance sa loob, hindi inaasahan ang isang kalamidad na naramdaman niyang mahirap harapin, ngunit madaling tinulungan siya ni Star na pigilan ito. Sa wakas ay naunawaan ni Lance kung gaano kahalaga ang backstage at background, hindi nakakapagtakang ang tiyuhin ni Stacy, na labis na hindi nasisiyahan kay Lance sa Upper Feline Hell Continent noon, gaano man kalakas ang kanyang talento, hindi ito kasing galing ng isang mahirap. Sa likod ng entablado, naranasan ni Lance iyon. Ngayon, wala nang dapat ipag-alala si Lance, hinihintay na lang niya na dumating ang garrison na iyon kinabukasan. Gayunpaman, nahulaan ni Lance na tiyak na pipigilan ito ng emperador, hindi ko lang alam paano pipiliin ni Garrison na harapin ang paghinto ng emperador, pagkatapos ng lahat, ang isang panig ay isang kaibigan at ang kabilang panig ay ang mukha ni Star. 2046. Makalipas ang 2 araw. Isang Pre-Earth Immortal Powerhouse ang dumating sa Yunluo Immortal Kingdom, at ang taong ito ay si Garrison. Gayunpaman, si Garrison ay dumating sa Yunluo Immortal Kingdom nang walang kinang, at hindi man lang kilala ng sinuman maliban sa emperador. Hindi rin ito alam ni Lance. Sinabi ng Devil King kay Lance na si Garrison ay dumating at nasa palasyo ng Emperor, nakikipag-inuman kasama ang Emperor, at mula sa kanilang tono, si Garrison ay mananatili sa Yunluo Immortal Kingdom sa loob ng 3 araw, pagkatapos nito ay babalik siya sa Upper Feyama, na humihiling kay Lance na tiyaking hahanapin si Garrison pagkatapos ng 3 araw. Naalala ni Lance ang mga salita ng hari ng demonyo at binantayan niya ang mga galaw sa bulwagan ng palasyo. Sa umaga ng 3 araw, agad na pumunta si Lance sa bulwagan ng palasyo. Sa oras na ito, ang emperador at si Garrison ay nagiinuman at nag-uusap. Sa oras na ito, iniulat ng isang lingkod, kamahalan, humihiling si Renden ng madla. Renden. Anong ginagawa niya dito? Hindi mo ba alam na kausap ko ang matalik kong kaibigan? Paalisin mo siya. Utos ng emperador. Oo. Naghanda ang lingkod na iyon na umalis at paalisin si Lance. Gayunpaman, nagulat si Garrison nang marinig niya ang pangalan ni Renden, hindi ba ito ang taong gustong ibalik ni Miss Starshing? Si Garrison ay abala sa pagsasabing, "Zani yun, baka may importanteng iuulat ang mga tao, hayaan mo siyang pumasok." Hindi ito masyadong inisip ng emperador, kaya inutusan niya ang katulong na iyon na pasukin si Lance. Pagkatapos pumasok ni Lance sa pangunahing bulwagan, yumuko muna siya kay Garrison He, "Tingnan mo si Senior He." Nagulat Garrison, "Kilala mo ako?" "Oo naman. Star, samahan mo ako." "Ah." Nagulat si Garrison, naisip niya na si Lance ay kaaway ni Miss Starshing, ngunit ngayon ay tila si Lance ay kaibigan ni Miss Starshing, at mukhang hindi mababaw ang relasyon. Mukha namang solemn si Garrison. Ang emperador ay napakalungkot sa loob sa sandaling ito, si Lance ay pumasok at hindi man lang siya binisita, hindi ba niya ito inilagay sa kanyang mga mata? Ngumuso ang emperador, "Renden, anong ginagawa mo dito nang walang summon?" Noon lamang yumuko si Lance sa emperador, pagbati sa kanyang kamahalan. Hindi na kailangang maging mapagkunwari. Galit na galit ang emperador, huli na ang lahat para sambahin siya ngayon. Sinasamba lang siya ni Lance dahil kailangan pa ng pamilya ni Teddy na manirahan dito, kaya kailangan niyang gawin ito. Sinabi ni Lance, "Bakit galit na galit ang emperador?" "Teddy, umalis ka kaagad dito." Sigaw ng emperador. Hindi nag-abala si Lance na bigyang pansin ang emperador at sinabi kay Garrison, "Senior He, kailan ka aalis para bumalik sa Upper Wilderness, sasamahan kita." Si Garrison ay abala sa pagsasabing, "Aalis ako para bumalik sa Upper Scythian Continent sa ilang sandali."
Sa sandaling ito, nagulat ang emperador, gusto ni Lance na sumama kay Garrison. Hindi ba't nangangahulugan iyon na hindi niya makakain ang bone marrow ni Lance? Agad na sinabi ng emperador, Rendon, sino ang nagsabi sa iyo na pumunta sa Upper Yama ngayon, hindi ba sinabi mo dati na sasama ka kay Megan sa susunod na buwan? Sinabi ni Lance, kabanal-banalan, nagkataon na nandito si Senior He, kaya gusto kong pumunta ng maaga. Hindi ko kaya, pupunta ako kapag sinabi kong gagawin ko. Ang emperador ay determinado. Ngumiti si Lance, Sovereign, mukhang wala kang karapatang paghigpitin ang aking personal na kalayaan, hindi ba? Rendon, how dare you speak to me like that? Maniwala ka man o hindi, babarilan kita hanggang mamatay. Galit na galit ang emperador, pakiramdam na ngayon ang ugali ni Rendon ay napalitan ng hatek. Sinabi ni Lance, Sovereign, isipin ang mga kahihinatnan bago mo ako tapikin hanggang mamatay. Rendon, anong lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan, hinatulan kita ng kamatayan, ngayon ay patayin mo, bigyan mo ako ng kamatayan. Ginamit lang ito ng emperador bilang dahilan para barilin si Lance hanggang sa mamatay, pagkatapos nito, kakainin niya ang kanyang sarili. Bone marrow? Kaya lang, medyo nakakalungkot na kainin ang bone marrow ng isang patay na tao, mas mabuting magkaroon ng bone marrow ng isang buhay na tao. Ngunit ngayong aalis na si Rendon, maaaring hindi na niya kaya. Na kumain ng bone marrow ni Rendon sa hinaharap, kaya ito ay mas mabuti kaysa wala. Maya-maya lang, agad na lumipad palabas Garrison He at pinigilan ang emperador sa harapan niya. Si Garrison He ay nakaramdam ng matinding panlulumo, nakita niyang papatayin ng emperador si Lance, kailangan niyang lumabas at pigilan siya, sinabihan siya ni Miss Starshing na ibalik si Rendon, kung mapanood niya si Rendon na binaril hanggang mamatay, siya tiyak na makakasakit kay Miss Starshing. Gayunpaman, muli niyang kaibigan si Zoniyon. Zoniyon? Huwag. Pinigilan ni Garrison He si Zoniyon. Nanlilisik ang mga mata ni Zoniyon, Garrison, bakit mo ako pinigilan? Kaibigan kita, at pinigilan mo ako. Isang suwail na basalyo, karapat-dapat siyang mamatay, ito ay isang bagay ng aking estado. Nagsalita si Zoniyon sa matuwid na paraan, hindi niya alam na sa loob-loob niya ay gusto niya lang kumain ng bone marrow ng isang tao. Si Garrison ay abala sa pagsasabing, Zoniyon, baliw ka, maglakas loob kang hawakan siya. Bakit hindi ako maglakas loob na gumalaw, ano siya? Nasabi lang ni Garrison, Zoniyon, pambihira si Rendon, kahit ako hindi ako makagalaw nakakatuwa ka? Paano ko malalaman kung ano ang status ni Rendon, kahit isang daliri lang kaya kong galawin, at hindi ka makagalaw? Ayaw ni Higuzabel na masaktan ang kanyang mga kaibigan, at ayaw niyang masangkot si Rendon sa gulo, kaya subukan lang niyang itaas ang pagkakakilanlan ni Lance, para hindi maglakas loob si Zoniyon na hawakan si Rendon. Sinabi ni Garrison, Zoniyon, sa totoo lang, hindi talaga ako nagpunta dito para abutin ka ngayon sa Yunluo Immortal Kingdom. Nandito ako sa utos ng Miss Luo Clan na dalhin si Rendon sa Upper Tree Cursed Hell. Kahit na hindi dumating si Rendon ngayon, dadalhin ko siya sa Upper Periyama. At gusto mong patayin si Rendon, Zoniyon, kung maglakas loob kang hawakan siya, ginagarantiya ko na wala sa iyong Yun Clan ang gagawa. Mabuhay, lahat sila, kahit ako, ay mamamatay. Kaya, Zoniyon, wala akong pakialam kung maniwala ka sa akin o hindi. Ngayon, para sa sarili kong buhay, wala akong sasabihin para hayaan kang hawakan ang isang malamig na buhok ni Rendon. Pinatunog ni Garrison si Lance na parang malakas ang background niya. Natigilan si Zoniyon doon. Agad na lumapit si Garrison kay Lance at sinabing, Mr. Zabel, pasensya na kung natakot kita, anong nangyari, sana wag mong isapuso kung magtanong si Miss Starshing, huwag ever say anything, kung hindi ko talaga kayang bayaran. Nakita ng emperador kung gaano ka ba si Garrison, kaya hindi niya maiwasang maniwala ng kaunti. Hindi kaya talagang hindi maka-offend si Lance. Lumapit si Zoniyon at nagtanong, Lone Boat, huwag mo akong takutin, paano magkakaroon si Rendon ng ganoon kalalim sa backstage gaya ng iniisip mo, kung gagawin niya, paano niya mapapangasawa ang anak ko? Sinamantala ni Lance ang kawalan ng atensyon ng emperador at sinampal siya ng sampal.
Ang Emperor ay hanggal, sinampal siya ni Lance. Na si Garrison ay hanggal din, at sinabing, napakagandang kalad ka rin, kahit na ang Emperador ay nataman siya, maaaring mayroon talaga siyang hindi maarak na relasyon kay Miss Starshing. Sa una, ito ay isang relasyon lamang na hinulaan ni Garrison, ngunit ngayong nakita niya kung gaano kaladkad si Lance, medyo kumbinsido si Garrison na gumawa siya ng sarili niyang mga salita para takutin si Sonny yun. Ikaw. Galit na galit ang Emperador. Sinabi ni Lance, Sonny yun, ikaw ang hindi mabait noong una, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi matuwid. Hinding-hindi kita mapapatawad sa harap ni Stacy. Rendan, nakatalikod ka sa akin. Hahaha, oo, naghihimagsik ako. Sonny yun? Ang dami mong alam tungkol sa akin. How dare you hit on me? You don't fucking think I know that you're trying to higup the marrow out of my bones. 2047. Nanginginig ang katawan ng Emperador, akala niya ay walang nakakaalam. Natarante si Garrison at tumingin sa Emperador, tila hindi makapaniwala. Nanginginig ang katawan ng Emperador habang tusong pinagtatalunan, ano ang kalokohan mong sinasabi, sinisiraan mo at iniinsulto ang pagkatao ko. Siyempre hindi ito aaminin ng Emperador. Ngumuso si Lance, hindi lang ako naninira, alam kong sinipsip mo pa ang utak ng sarili mong anak, Yun Luo, akala mo walang nakakaalam, di ba? Sa kasamaang palad, nagkakamali ka, walang mga pader na hindi natatagusan. Napakauto ng Emperor, paano nalaman ni Lance ang tungkol sa ganoong bagay, saglit, nakalimutan ng hanggal na Emperador na ipagtanggol ang sarili. Hindi makapaniwalang tumingin si Garrison sa Emperor, hindi talaga ako naniniwala na magiging ganoong tao si Sonny yun. Tumagal ng ilang segundo bago bumalik sa katinoan si Sonny yun at nagpanik, Garrison, ikaw at ako ay magkaibigan, dapat kilala mo ako, hindi ako kailanman ganitong uri ng tao, huwag makinig sa kanyang kalokohan. Ang Emperador ay tila natatakot na isipin siya ay ganoong tao. Sinabi ni Hilone Boat, Cloud Battle, walang nakakaalam kung totoo o hindi ang mga ganyang bagay nang walang ebidensya. Garrison, hindi talaga ako nagsinungaling sayo, si Renden ang nag-frame sa akin. Sinabi ni Garrison Sonny yun, walang silbi na kausapin ako, ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo ang isang bagay, sa pagkakataong ito, ang babae mula sa Star Clan, ay humiling sa akin na pumunta at ibalik si Renden, marahil dahil gagawin mo. Sipsipin mo ang bone marrow, kung sakaling sinipsip mo rin si Renden. Kung babalik si Renden at sasabihin niya sa Star Clan na gusto mo talagang kainin ang bone marrow niya, natatakot ako. Marahas na nanginig ang katawan ng Emperador, ito ang ritmo ng pagkalipol ng kanyang pamilya. Ano ba, hindi niya inaasahan na may ganoong relasyon si Lance sa Star Clan, at naisip na si Lance ay isang local genius lamang ng Cloudgang Immortal Kingdom. Sa sandaling iyon, sinabi ni Lance, Sonny yun, hintayin mo ako, gusto mong sipsipin ang bone marrow ko, kapag bumalik ako sa Upper Faiyan Continent, alam mo na. Nanghina ang mga binti ng Emperador sa takot. Magaling din si Lance sa pagsama sa sitwasyon, gamit ang background ni Star para takutin ang mga tao hanggang sa punto ng katangahan. Si Garrison ay walang sinabi sa gilid, kumikilos na parang hindi siya magsusumamo para sa Emperador. Nakita ni Garrison si Lance na sobrang kinaladkad, naghinala siya sa relasyon ni Lance sa pamilya ni Starshing, mas mabuting magsabi ng ilang salita, para hindi mag-apoy. Ang Emperador ay abala sa pagsasabing, Renden, nambobola ka diba? Ikaw at si Hilone Boat ay nagsanib puwersa para takutin ako. Lumipad si Lance at sinipa ang pandiyan ng Emperador, nagmumura, tinatakot ko ang kapatid mo, ilang taon ka na ba gusto kitang takutin? Oo, ako si Renden sa nakaraan kong buhay, ngunit talagang iniisip mo ba ako bilang Renden, si Renden lang ang past life ko, ang dami mong alam tungkol sa akin sa buhay na ito. Ang Emperor ay sinipa ni Lance sa pandiya, ang kanyang puso ay napakasama, ngunit hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman tungkol dito, ngayong ang kanyang buhay ay nasa mga kamay ni Lance, hanggat si Lance ay bumalik at sinabi sa Star Clan na gusto niyang kainin ang bone marrow ni Lance, tiyak na matatapos siya. Ginagamit din ito ni Lance para maglakas loob na suntukin at sipin ang Emperor.
Kung talagang may malalim na relasyon si Lance at ang Luo clan, hayaan silang hulaan. Sabi ni Garrison, Johnny yun? Anong silbi ng pag-uusapan natin ngayon? Pag-isipan natin kung paano lutesin ang bagay na ito, tutal, kung hindi ka mag-iingat, masisira ka Kailangan mong pag-isipan ito. Isang tao na kahit ako ay kailangang puntahan at sunduin siya ng personal, paano mo siya masasaktan? Sue. Gustong umiyak ni Johnny yun, anong tawag dito? Walang magawa, si Johnny yun ay walang pagpipilian kundi ang makiusap kay Lance, Brendan, isa kang mapagbigay na tao, patawarin mo ako. Sinampal ni Lance ang mukha ng emperador at pinagalitan, bakit hindi mo sinabi kung kailan mo gustong kainin ang bone marrow ko? Malaki ang awa ng kamahalan, ngayong hindi na niya makakain ang bone marrow ko, gusto na niyang pabayaan ka. Ang emperador ay abala sa pagmumura, slander, ganap na paninirang puri, hindi ko gustong kainin ang iyong bone marrow. Sampal. Muling sinampal ni Lance, tinamaan ang buong palasyo ng isang malakas na putok. Sino ba ang sinasabi mong paninirang puri? Ako, tang may sisiraan ka, isang maliit na tao. Nanlumo ang emperador, siya ba ay isang maliit na tao, bilang emperador ng Yunluo Immortal Kingdom? Ngunit ano ang magagawa niya sa sandaling ito? Sinabi ng emperador, isinusumpa ko, talagang wala akong pagnanais na kainin ang iyong utak ng buto. Sampal ulit ni Lance. Johnny yun? Ganito ba ang ugali mo sa pagnanais na malutas ang mga problema? Alam ko na rin ang tungkol sa pagkain mo ng bone marrow ni Cloudfall, at sa tingin mo hindi ko alam kung ano ang iniisip mo tungkol sa pagkain ng bone marrow ko. Sa pagkakataong ito, kung hindi pa ako naalertuhan ng maaga at naabisuhan ang Star Clan, mapahamak ako na mahulog sa iyong mga kamay. Sa isang tabi, sinabi ni Garrison sa loob-loob, hindi nakakagulat na payagan ako ni Star na ibalik siya. Sa sandaling ito, medyo kumbinsido si Garrison na talagang gustong kainin ni Johnny yun ang bone marrow ni Lance. Si Johnny yun naman ay parang mas nahihirapan siyang makipagtalo. Sinabi ni Lance kay Garrison Senior alis na tayo. Mabuti. Huwag kang pumunta, Brendan, nakikiusap si Itay, ako ang ama ni Stacy gusto mo ba talagang gawin ito sa akin? Sisigaw na sana ang emperador. Sinabi ni Lance, huwag mo akong hawakan, bago ako hindi nag-abala na pakisamahan ka, alang-alang sa mukha ni Stacy, kahit na magalang kitang tinawag na soberano, ngunit ikaw ay down, isang puti lobo ang mata. Oo, isa akong white-eyed wolf, nagkamali ako. So, umamin ka na gusto mong kainin ang bone marrow ko. Ako. Say. Sigaw ni Lance. Oo, mayroon akong ideya, ngunit maniwala ka sa akin, ito ay isang pag-iisip lamang. Kinailangang iyuko ng emperador ang kanyang ulo at sabihin. It's really a thought. Nagulat siya sa sarili niya na inamin niya iyon, kaya talagang sinipsip niya ang kanyang anak. Scum. Sinampal ni Lance, at hindi naglakas loob na umiwas ang emperador. Oo, scum ako? Kinain ko pa ang sarili kong anak. Brendan, nakikiusap ako sa iyo, huwag mong sabihin kahit kanino sa Qing clan, okay? Sinabi ni Lance, iyan ang ginawa mo. Kaya kong ibigay ang kahit anong gusto mo. Sinabi ni Lance, gusto kong maging tapat ka mula ngayon, bigyan mo ako ng kapayapaan at mag-ingat. Oo, gagawin ko. At, Prinsesa Megan, gusto ko. Medyo boses ni Lance. Mukhang hindi narinig ng emperador. Medyo malakas na sinabi ni Lance, Prinsesa Megan, gusto ko. Ito. Malinaw itong narinig ng emperador, medyo tanga. Ano? Hindi kita narinig. Pero, hindi ba nagpakasal ka lang kay Cloud Violet? Oo, wala namang masama dyan, hindi ba pwedeng magkagusto ka ulit kay Megan kung kakasal ka lang ng Cloud Violet? Sinong gumawa ng rules? Lumabas ka. Promise hindi ko siya papatulan. Hoy, bakit ka nakatingin sa akin? Ganyan. Pervert ba ang tawag mo sa akin? Masasabi ko sa iyo na si Prinsesa Megan ang Diyos ang nagustuhan ko sa past life ko, at ang kulay ay mula rin sa past life ko, wala itong kinalaman sa kasalukuyang buhay ko. 2048.
No, you're not horny at all. Sabi ng Emperor na may mapait na mukha. Sabi ni Lance, iyon lang, isipin mo kung ano ang susunod mong gagawin, hindi na ako babalik sa Upper Fernyama ngayon. Si Garrison ay abala sa pagsasabing, Mr. Zabel, hindi ka na babalik ngayon. Sinabi ni Garrison sa kanyang puso, wala siyang gaanong oras para maghintay dito para kay Lance kahit na hindi mababaw ang relasyong ito nina Lance at Miss Starshing, ngunit wala siyang lakas, hindi siya natatakot kay Lance, huwag lang manggahas na masaktan. Sinabi ni Lance, Senior He, paano ito? Bumalik ka muna, sumama ka kay Starshing para sa akin, pupunta ako sa Upper Fernyama sa susunod na buwan, sa palagay ko, hindi na mangangahas si Johnny yon na saktan ako muli. Sa tabi ko, bumilis ang tibok ng puso ni Johnny yon, hindi ako tanga, at mangangahas akong kainin muli ang bone marrow niya. Sige, babalik muna ako. Sabi ni Garrison He. Mag-iingat ka, Senior. Ibinaling ni Garrison He ang kanyang ulo at sinabi kay Johnny yon, ayusin mo ng maayos ang hindi pagkakaunawaan kay Mr. Zabel, ngunit huwag ka nang magkamali. Okay, I will. Ang emperador ay abala na tumango. Paalam. Agad na lumipad ang Hilone boat. Ang emperador ay abala sa pag-aalok, Brendan, mangyaring maupo. No need, wala ako sa mood umupo ngayon. Brendan, kung meron man, magandang pag-usapan, huwag kang pabigla-bigla. Magandang pag-usapan, kung gayon, paano mo ako balak pag-usapan, mayroon lang akong isang pangungusap, gusto ko si Megan, ipakasal siya sa akin, kalimutan na natin ang bagay na ito. Hiling ni Lance. Nahiya ang emperador at sinabing, Brendan, gusto mo si Megan, syempre payag akong ipakasal siya sa iyo, ngunit huli na ang lahat, alam mo rin na sa susunod na buwan ay pupunta siya sa Upper Silkian Continent. Na makipagkita sa isang tao, ang pamilya ng taong iyon, kahit na hindi ito kasing husay ng Shing clan, hindi naman masyadong masama, kaya medyo nahihiya ako. Hindi pa nga ako nakaka-blind date ginagamit mo to para apihin ako. I dare not. Kung gayon pupunta ako ngayon sa lugar ni Megan at mag-shortcut, titingnan ko kung iyon ang gusto pa rin ng mga segunda manong gamit. Sabi ni Lance. Nagulat ang emperador, papunta na siya ngayon sa lugar ni Megan. Gayunpaman, tila nakalimutan ni Lance na si Megan ay isang late-stage na human immortal, at si Lance ay isang mid-stage na human immortal, kahit na ang tyrant ay hindi makakauna. Sinabi ng emperador, Brendan, wala akong problema dito, gayunpaman, nakilala na si Megan sa henyong binata mula sa Upper Fernyama Continent, kung maaari mong alisin si Megan mula sa kanya, iyon ang iyong kakayahan. Kung hindi mo maalis, hindi kita matutulungan. Sa bagay, ang hindi ka nais-nais na nangyari noon, sana ay maging mabait ka para iligtas ako. Hindi umimik si Lance at lumakad palayo. Pinagpapawisan ng noo ng emperador habang nakatingin sa likod ni Lance. Pagkaalis ni Lance, pinunasan ng emperador ang malamig na pawis sa kanyang noo at sinabing, muntik na talaga akong mahulog sa bangin, kung talagang sinipsip ko ang bone marrow ni Brendan, natapos na ako. Sa sandaling ito, si Lance, na nasa malayo, ay may ngiti sa kanyang mga labi. Ang pag-unlad ng mga bagay ay talagang hindi inaasahan, naisip ko na aalis ako kasama si Garrison He, ngunit hindi ko inaasahan na si Garrison He ay magsasalita tungkol sa kanyang likod ng entablado sa isang malakas na paraan, na direktang tinatakot ang emperador. Sa makatuwid, si Lance ay sumabay sa sitwasyon at naging mayabang, habang mas naging mapagmataas siya, mas lalo niyang tinatakot ang emperador. Sa ngayon, hindi na kailangan ni Lance na pumunta sa Upper Fernyama Continent ng maaga, ang emperador ay tiyak na hindi nang ahas na saktan siya muli, at ang emperador ay naninibugho pa rin kay Lance. Si Lance ay direktang bumukas at sinabi niya na gusto niya si Megan, at ang emperador ay walang kaunting init ng ulo at pinahintulutan si Lance na pumunta kay Megan. Maliban kay Stacy, malamang napupugutan ng ulo ng emperador ang buhay ni Lance. Hindi na malayang nakarating si Lance sa tirahan ni Megan. Brendan, bakit ka pumunta sa lugar ko? Tumingin si Megan kay Lance na may pagkalito. Lumapit si Lance kay Megan at sinabing, Megan, magtanong ka ng isang bagay. Sige po. Ano ang nararamdaman mo sa akin? Baliw ka, kung marinig ito ng tatay ko, ikaw.
Nagulat si Megan at nataranta, lumingon-lingon sa paligid kung may nakarinig sa kanya. Natigilan si Lance at sinabing, sabihin mo na, ano ang nararamdaman mo sa akin? Gusto mo ba ako? Rendan, how dare you? Malakas na bulalas ni Megan, na tila takot na marinig. Megan, hindi mo kailangang matakot, ang iyong ama ay hindi maglalakas loob na gumawa ng kahit ano kahit na siya ay nakatayo sa harap mo. Sabi ni Lance. Manahimik ka, Rendan, baliw ka talaga, naglakas loob kang hayagang ipagkanulo ang kapatid kong si Stacy, na umamin sa akin sa sikat ng araw, ayaw mong mabuhay, huwag mong saktan si Stacy. Nagsalita si Megan. Tumingin si Lance sa mga mata ni Megan, at pagkaraan ng ilang segundo, ngumiti, naiintindihan, tila iba na ang panahon ngayon. Tumalikod si Lance at umalis. Sa pagkakataong ito naramdaman ni Lance na nagbago si Megan kumpara sa huling pagkikita sa malaking kasal. Marahil, sa huling pagkikita, hindi pa nasusumpungan ni Megan ang henyo na iyon sa kontinente ng Upper Five yan, ngunit sa pagkakataong ito, magkikita na siya sa susunod na buwan, kaya paano pa niya muling titingnan si Lance. Umalis ng ilang hakbang si Lance at ang boses ni Megan ay nagmula sa kanyang likuran, Rendan, huwag kang magsalita ng ganyan sa hinaharap, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Huwag kang mag-alala, hindi ko na uulitin. So best. Tumingin si Megan sa likod ni Lance, at sa ilang kadahilanan, hindi ito naramdaman ni Megan. Tulad ng kalahating taon na ang nakalipas, nang bumalik si Lance mula sa Upper Felhel Continent, tinalo si Guanba, at na-assess na isa siyang first-grade Immortal Pillmaster, si Megan ay puno ng paghanga at pagmamahal kay Lance, at pagkatapos ay nalungkot siya para sa ilang sandali nang ikinasal si Lance kay Stacy. Pero ngayon, hindi na ganoon ang pakiramdam noon. Alam ni Megan na dapat ay dahil sa isa, na hindi pa nagkikita, sa Upper Yama Island. Sa loob ng puso ni Megan, hindi siya makapaghintay para sa susunod na buwan na dumating ng mabilis at pagkatapos ay pumunta sa Upper Feian Continent upang makipagkita sa taong iyon. Medyo nasaktan si Lance sa loob, masyadong mapusok. Sampain si Lance sa loob-loob, si Mabahong Sanba, isang babaeng may dalawang isip, noong nakaraan ay malungkot siya dahil pinakasalan ko si Stacy, ngunit ngayon ay nagbago ang isip niya, kung ganoon, sige, makipag-blind date ka niyan. Kung sino man ang pinuntahan mo sa Upanishads, hindi ako interesado. Dumiretso si Lance pabalik sa Zabel residence. Pagdating niya sa tirahan ng Zabel, nakipag-ugnayan ang Devil King kay Lance. Lance, bakit nandito ka pa, hindi ba inihatid ka ni Garrison sa Feian Continent? Napakaliit ng mukha ni Starro. Abala sa pagtatanong ang Devil King. Senior, mali ang pagkakaintindi mo. Sinabi ni Lance sa Devil King ang nangyari. Tumawa ang Devil King, talagang magaling kang humiram ng kapangyarihan, at oo, ang kapangyarihan ni Star ay talagang nakakatakot sa kalokohan ni Zonny yun. Oo, hindi ko ine-expect na magiging ganito, pero ngayon pakiramdam ko kaya kung maglakad sa kabilang kwarto dito. Basta, I wonder if Star will mind. I don't think so. Starro's not that petty, besides napakaliit nito sa kanya. Hehe, susunduan ko lang sana yung isa pa niyang anak, pero who knows, nagbago na ang isip niya at parang hindi na niya ako gusto. Sinabi ng Diablo, kung gayon, gamitin mo ang iyong lakas. Walang imek na sinabi ni Lance, Senior, hindi talaga ako ganitong klaseng tao. Hahaha, mas mataas kasi siya sayo sa kaharian. Tumawa ang Devil King. Hindi ko itatanggi na nagawa ko na to dati, pero hindi naman talaga ako ganitong klaseng tao. Sige, ngayong wala ka na sa panganib, gumaan na ang loob ko, hindi na ako magpapakatanga sa iyo, palm na. Ang pag-iisip ng diwata ng demonyo ay umatras. 2049. Nanatili si Lance sa kabisera ng Imperial ng ilang araw, dobleng naiinip. Lumapit si Lance kay Stacy at sinabi kay Stacy, humanda ka, aalis tayo bukas para sa Upper Feian Continent. Hindi ba natin hihintayin si Megan na sabay na umalis sa susunod na buwan? Hindi, mauna na yata ako. Oh, okay.
Kinabukasan, nang aalis na si Lance, sinabi ni Stacy, Rendon, sinabi ni Megan na sasama rin siya sa atin at hiniling na hintayin natin siya. Ano? Sasama din siya sa atin. Oo, parang hindi na makapaghintay si Megan na pumunta sa Opryama para makilala ang blind date niyang iyon. Shit! Nagmura si Lance sa pagkadismaya. What's wrong? Hindi ba maganda kung lahat tayo ay may aabangan sa isa't isa? Hindi ka pani-paniwalang nanlumo si Lance, ngunit sa paglaki ng kanyang mga paa sa kanya, hindi siya mapigilan ni Lance. Maya-maya, dumating si Megan. Cloud Violet, well, you can go now. Sabi ni Megan. Hindi man lang tumingin si Lance kay Megan, pagkatapos ng lahat ng nangyari ilang araw na nakalipas, medyo awkward ang pakiramdam. Hindi rin masyadong tumitingin si Megan kay Lance, tila hindi nakaakit-akit si Lance sa kanya, ang taong gustong-gusto niyang makilala ngayon ay ang blind date na iyon sa Opryama. Sinabi ni Stacy, Rendon, mananatili ba tayo sa bahay ng aking tiyuhin kapag nakarating na tayo sa Upper Fayan Chow? No go. Walang pag-aalinlangan na pagtanggi ni Lance. Why? You're my husband now? Tito mo pupunta tayo sa bahay ng tito ko, Paumanhin, wala akong tiyuhin na ganyan. Tanggi ni Lance sa isang salita, hindi maganda ang pakiramdam ni Lance para sa grupo ng tiyuhin ni Stacy, at hindi pa rin nila inaprubahan ang pagsasama ni Lance kay Stacy. Sa sandaling ito, tumingin si Megan kay Lance at pinagsabihan si Lance, Rendon, masyado ka nang lumayo sa pagsasabi niyan. Ngumuso si Lance, paano ako lalayo? Nagpakasal kayo ni Stacy, tiyuhin ni Stacy, ang tiyuhin mo, at mas matanda pa sa iyo, sinasabi mo pa na walang ganoong tiyuhin, wala kang matanda sa iyong paningin, paano kung hindi sobra? May respeto ka pa ba sa prinsesa? At mayroon bang anumang pagpapahalaga sa maharlikang dignidad? Nagsalita si Megan sa tono ng pagtuturo ng superiority. Ngumuso si Lance. Si Stacy ay abala sa pagsasabing, Megan, si Rendon ay casual na nagsasalita huwag kang magalit. Ang mga ganitong kataksil na salita, ito ba ay isang bagay na masasabi niya ng basta-basta? Naniniwala ka ba kung ano ang mangyayari kung marinig ito ni Ama? Nanginginig ang katawan ni Stacy. Natigilan si Lance, paano kung marinig ito ng kanyang kamahalan, kalayaan ko na sa pagsasalita. Tumahimik ka. Sigaw ni Stacy at galit na galit, Rendon, mukhang matapang ka talaga at wala ka pang balak magsisi. Ay po. At nagsisisi pa rin. Ngumisi si Lance. Ang sari-saring bagay ni Megan sa sandaling ito ay nagparamdam kay Lance ng labis na inis, tila bumalik siya sa dati niyang pag-ayaw kay Lance, mataas at malakas magsalita, ang kanyang tono ay hindi mapapantayang mayabang. Mouth-to-mouth father, gusto talaga siyang hilahin ni Lance sa harap ni Johnny Yun at tanungin si Johnny Yun kung may kalayaan ba si Lance sa pagsasalita. Nakita ni Stacy na nagalit si Megan at nataranta, Ate Megan, huminahon ka, casual lang nagsasalita si Rendon. Pagkasabi noon, sinabi ulit ni Stacy kay Lance, Rendon, humingi ka ng tawad sa akin Megan. Sabihin na nating nagkamali ka, kung hindi, masama talaga kung mapupunta ito sa lugar ni Father. Tumawa ng malakas si Lance, humihingi ng tawad. Daw ang apelyido ko. Dodgson ang pangalan ko. O daw Megan ba ang tawag dito? Dahil hindi naman daw ang apelyido ko, ano ang hihingi ng tawad sa kanyang ina? Ikaw. Nagbago si Megan. Si Stacy ay tanga rin. Sinabi ni Megan, Rendon, mukhang kabaligtaran ang gusto mo, at wala ng respeto sa aking maharlikang pamilya. Tara, sumama ka sa akin para makita si Ama. Huwag, kapatid na Megan, huwag. Natarante si Stacy at hinaila si Megan, pinipigilan itong dalhin si Lance sa emperador. Hindi man lang lumaban si Lance, tingnan mo na lang. Pero kinaladkad siya ni Stacy para huwag siyang pakawalan, umiiyak at nagmamakaawa kay Megan. Nagalit si Megan, Stacy, isa kang taksil, bilang prinsesa ng Immortal Kingdom, at tinutulungan mo ang isang lalaking walang paggalang sa Immortal Kingdom. Oo. Megan? Naniniwala akong hindi talaga sinasadya ni Rendon, sadyang magalit lang siya sa'yo, napakamakabayan sa puso. Huwag mo na sana siyang dalhin kay Father, kung alam ni Father, siguradong tapos na.
Sinabi ni Megan, Stacy, gumising ka sa akin. Ang ganitong uri ng malikot na tao ay walang paggalang sa kanyang puso. Kahit na siya ay matagumpay sa hinaharap, siya ay magiging isang taksil sa immortal na kaharian. Paano matitiis ng amang emperador? Ganyang traidor, paano mananatili ang Immortal Kingdom? Gusto mo bang palakihin siya bilang isang salot? Hindi, Megan. Lolo ko siya? Wala akong pakialam, gusto ko lang naligtas siya. Sigaw ni Stacy. Stacy, masyado mo nang binaygo si Sian Goo, sa kasamaang palad, kailangan ko siyang dalhin kay Father, kung sa tingin ni Father ay makakatuluyan niya, pwede siyang manatili, kung hindi, nasa awa na siya ni Father. Megan, napakalupit mo. Sigaw ni Stacy. Gayunpaman, desperado pa rin si Megan na dalhin si Lance sa harap ng emperador. Marahil sa pananaw ni Megan, tama siya dahil si Lance ay walang bansa sa kanyang paningin at ang hinaharap ay isang kalamidad. Ngunit hindi yun gaanong pag-iisipan ni Stacy, ang alam lang niya ay si Lance ang kanyang punong ministro. Pinahintulutan ni Lance si Megan na kalagkarin siya, hindi dahil medyo hindi lumaban si Lance, si Megan ay huli na ng walang kamatayang lakas ng tao, maaaring hindi makalaban ni Lance kahit na lumaban siya, isang layer sa isang araw. Lumapit si Stacy upang kunin si Lance, ngunit sinampal siya pabalik ni Megan. Hindi, wuho. Sigaw ni Stacy. Nakita ni Lance ang reaksyon ni Stacy, ang kanyang panloob na damdamin para kay Stacy ay determinado na, kahit na minsan ay nagkaroon siya ng hindi kasiya siyang pagkakakilala sa kanya, ngunit talagang mahal siya ni Stacy, sulit si Lance na tretuhin siya ng mas mabuti sa hinaharap. Hindi matiis ni Lance na makita siyang umiiyak at inaliw siya, Stacy, okay lang. Hindi, Brendan, hindi mo naiintindihan ang aking ama, kung sa tingin niya ay hindi ka tapat sa bansa, tiyak na hindi ka niya pababayaan, Hikbi. Sigaw ni Stacy. Nakita ni Megan si Stacy na umiiyak ng malungkot, may bahid din ng awa ang kanyang puso, ngunit hindi niya napigilan ang sarili nang maalala niya ang walang kapantay na tingin ni Lance sa kanyang mga mata, siya, bilang prinsesa ng Immortal Kingdom, ay dapat munang isaalang-alang ang imperyo, at pangalawa lamang isaalang-alang ang kanyang pagkakamag-anak, kaya hindi pinansin ni Megan ang pag-iyak ni Stacy at pilit na dinala si Lance sa palasyo ng emperador. Sa sandaling ito, ang emperador ay nasa palasyo, at mukhang hindi siya masyadong maganda. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng nangyari noon, ang bagay tungkol sa pagkain niya sa Cloudfall ay naihayag na ni Lance, at alam na ito ng kanyang matalik na kaibigan na si Garrison. Ang emperador ay nag-aalala na ang bagay na ito ay sasabihin ni Lance, at kung ito ay lumabas, anong mukha pa rin ang mayroon siya. Lihim na nagpasya ang emperador sa kanyang puso na kailangan niyang hanapin si Lance para gumawa ng mas mabuting pag-iisip at gawin si Lance na huwag sabihin sa sino man ang tungkol sa pagkain niya ng bone marrow ni Cloudfall. 2050. Sa sandaling ito, may mga yabag mula sa labas, at may ingay na umiiyak. Sa sandaling marinig ng emperador ang tunog, alam niya na ang sigaw ay kay Stacy. Anong nangyayari? Sa pag-iisip pa lang, kinaladkad ni Megan si Lance papunta sa main hall, at si Stacy ay tumakbong umiiyak. Nang makita ni Stacy ang emperador, agad siyang lumuhad at nagsabi, pare, huwag kang makinig sa kalokohan ni Megan, hindi ganoong tao si Rendan. Kinailangan mo nang humingi ng awa ni Stacy. Hindi umimik si Lance, tingnan natin kung paano ito gustong pangasiwaan ng emperador, pangasiwaan ito upang si Lance ay puno ng kawalang kasiyahan. Anong nangyayari? Tanong ng emperador. Sinabi ni Megan, pagbati kay ama, sa simula ngayon, gusto naming pumunta sa Upper Tree Yaman ng maaga, ngunit, nang kami ay umalis, may nangyaring hindi kasiya siya, kaya nag-isip ako ng 2 beses at pumunta para mag-ulat kay ama. Sabihin mo. Ito ay ganito, nalaman ko na si Rendan, na walang Immortal Kingdom sa kanyang paningin, ay tinanong lang ni Stacy kung paano kung pumunta siya sa Upper Faiyan Continent at tumira sa bahay ng kanyang tiyuhin, at si Rendan kahit na sinabi niya na wala siyang ganoong tiyuhin. Kasal siya kay Stacy, ngunit sinabi niya ang ganoong kataksilan, at hindi niya akalaing may kaharian sa kanyang mga mata. Bukod dito, tinuruan ko siya ng leksyon at siya talaga hindi pa rin kumbinsido, sa madaling salita, wala siyang ganap na katapatan sa immortal na kaharian upang pag-usapan. Natapos si Megan sa isang hininga.
Si Stacy ay abala sa pagsasabing, pare, hindi ganoong tao si Rendan. Sinabi ng emperador, Stacy, huwag kang magsalita. Tumingin ang emperador kay Lance at nagtanong, Rendan, ano ang sinabi ni Megan, ngunit ito ba ay totoo? Tumango si Lance at sinabing, oo, nang walang kaunting pagmamalabas, ito ay ganap na makatotohanan. Rendan, baliw ka. Sigaw ni Stacy. Kahit si Megan ay tanga, si Lance ay talagang naglakas loob na sabihin iyon sa harap ng kanyang ama, oh my God. Hindi nagulat ang emperador. Si Megan ay abala sa pagsasabing, pare, narinig mo, si Rendan ay talagang hindi makabayan, bakit ang isang taong hindi nagmamahal sa bayan ay magbibigay sa kanya ng 3 immortal na damo, bakit siya magpakasal sa isang prinsesa? Bumaba ang emperador mula sa dais. Biglang sinampal ng emperador ang mukha ni Megan. Nakakaloko si Megan. Si Stacy ay tanga rin. Pare, maling tao ang nataman mo, ako si Megan. Walang malay na sabi ni Megan, wala siyang maisip na dahilan kung bakit siya sinaktan ni Father Emperor maliban sa paliwanag na ito. Ngumuso ang emperador, ikaw ang pumalo. Pare, ikaw? Bakit mo ako pinapalo? Sampal. Muling sumampal ang emperador. Sabi ko, ikaw ang nataman. Pare. Agad na sumigaw si Megan, medyo kaakit-akit ang paraan ng pag-iyak niya sa paglala. Hindi siya pinansin ng emperor na umiiyak at lumapit kay Lance, humihingi ng tawad sa kanya, Mr. Zabel, pasensya na po talaga, hindi ko napag-aralan ng maayos ang aking anak, at naging sanhi ako ng paghihirap sa iyo. Ano? Si Stacy at Megan ay parehong tanga, ang kanilang ama ay talagang bumulong ng paghingi ng tawad kay Lance, at talagang sinabi na si Lance ay may kasalanan. Tanging si Lance lang ang nagsabing walang pakialam, medyo hindi ako masaya. Namutla ang mukha ng emperador, binabalaan ba siya ni Lance tungkol dito? Agad na bumaling ang emperor kay Megan, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Nagawa ng emperador na patatagin ang emosyon ni Lance nitong mga nakaraang araw, at hiniling kay Lance na bumalik sa Upper Feyama Continent at huwag magsalita ng anuman sa Star Clan, na nag-aatubili na sinang-ayunan ni Lance. Gayunpaman, ngayon ay kinaladkad siya ni Megan dito upang aidmande siya, na tila sinasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap nitong mga nakaraang araw. Megan, tingnan mo ang kabutihang ginawa mo. Boom! Sinampal ng emperador si Megan gamit ang kanyang palad, na parang gusto niya itong patayin. Nagulat din si Lance, gusto lang ni Lance na turuan ng kaunting leksyon si Megan, hindi gaanong pagbayaran niya ang kanyang buhay. Si Lance ay abala sa pagsasabing, hindi na kailangan ang pagpatay sa kanya, maliit. Kaunting parusa lang. Bang! Sinampal ng emperador si Megan at lumipad pababa sa labas ng palasyo. Agad na samuka ng dugo si Megan na may matinding pinsala, ngunit huminto ang emperador sa huling sandali, kung hindi, tiyak na sasampalin siya hanggang sa mamatay. Alam ni Lance ang isa pang bagay tungkol sa emperor bilang isang tao, at nang siya ay bumaba, siya ay talagang walang awa, kung si Lance ay hindi tumigil sa pag-iyak sa oras, ang kanyang sariling anak na babae ay pinatay siya. Megan. Natarante si Stacy at tumakbo palabas ng palasyo, bumagsak si Megan sa lupa, ngunit nakadilat pa rin ang kanyang mga mata, tila hindi pa rin niya maisip kung bakit ito nangyari. Sinabi ng emperador kay Lance, Rendan, sana ay hindi ka galit, ngunit kung hindi ka mapakali, maaari ko siyang patayin. Alright, as far as it goes, from her point of view, she didn't do anything wrong. Okay lang na patayin ko siya, medyo malaki na ang pagpatay mo sa kanya. Oo, buti hindi ka nagalit. Ang emperador ay lumabas ng palasyo, inihagi si Stacy ng isang immortal pill at sinabing, pakainin mo siya at inumin ito. Di nagtagal pagkatapos itong kunin ni Megan, gumaling pa rin ang kanyang mga sugat, at hindi nagtagal, gumaling si Megan upang makatayo, gayunpaman, namumutla pa rin. Sa pangunahing bulwagan, ang emperador ay nagsusumamo kay Lance, Rendan, pakiusap, huwag ipaalam ito sa publiko kung alam ni Megan Stacy, at ng lahat ng mga prinsipe at apo, kung gayon paano pa ako makihalubilo. Alam mo rin naman na hindi magandang maghalo. Pakiusap. Sige, alang-alang sa mukha ni Stacy, kaya kung tumahimik.
Salamat, maraming salamat. Sa sandaling ito, pumasok si Meghan. Maringal ang tingin ng emperador habang nakatingin kay Meghan. Si Meghan ay abala sa pagsasabing, pare, saan ba talaga nagkamali ang anak ko? Inaasahan kong itatama ako ni ama, kahit patayin ako ni ama, sasabihin ko pa rin. Sinabi ng emperador, Meghan, huwag kang mag-alala kung ano ang mali, kailangan mo lang malaman na si Rendon, dapat mong pretuhin siya ng may respeto tulad ng iyong ama. Naguguluhan ang anak ko, dahil ba sa regalo ni Rendon? Hindi ko na kailangang magpaliwanag sa iyo, gayon pa man, tandaan mo ang aking mga salita, at ikaw din, Stacy. Oo, ama. Sige, pwede na kayong dalawa lumabas. Kinailangan ni Meghan at Stacy na lumabas ng palasyo, mukhang hindi nasisiyahan si Meghan sa loob, ngunit hindi nang ahas na sumaway. Sinabi ni Lance, aalis din ako. Ang emperador ay abala sa pagtatanong, Rendon, aalis ka na ba? Tama. I'll send you a ride, then. Ipadala mo ako. Oo. Ipapadala ko ang black prisoner para ipadala ka doon, kung sakaling makasalubong mo ang anumang malalakas na kalaban sa daan, ito ay magiging mahirap. No need. I can handle it myself, tsaka baka walang gulo. Kung gayon, mag-ingat, at magkaroon ng isang ligtas na paglalakbay. Tumalikod si Lance at lumabas ng main hall. Sa labas ng main hall, nakatayo doon sina Meghan at Stacy. Si Meghan, na mukhang namumutla lang, ay gumaling na tulad ng dati, at ang epekto ng tableta ng emperador ay tila napakaganda. Medyo iba ang tingin ni na Stacy at Meghan sa mga mata ni Lance. Napuno sila ng pagdududa. Rendon. Tawag ni Stacy, na parang gusto niyang magtanong. Huwag ka nang magtanong, in short, tandaan mo lang ang sinabi ng tatay mo at pretuhin mo ako na parang tatay mo ako. Pero, bakit ikaw? Hindi bakit, Tara na. Agad na lumipad si Lance. Sina Meghan at Stacy ay tumigil sandali at sumunod. Oh,